Okay, mga bossing. Gusto kong maano gusto ko yung uumpisahan nating topic, yung pambubwisit agad sa mga DDS. Kagaya po ng ginagawa ni Andrew E. O ayan, ako tingin ko kaya ipino-post ni Andrew ito, inaasar din yung mga DDS, mga kababayan. Nasaan po pumunta ang Bagong Pilipinas o ang Alyansa Bagong Pilipinas? Dumako po ng Dumaguete City, mga bossing. Dumaguete City, Negros Oriental. Ayan po ang tao, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Sandamakmak po yung cancel culture na ginagawa ng mga DDS, yung isinisigaw namin, ayaw na namin kay Andrew E. Dahil gamol. Wala po, hindi may epekto. Wala pong silbi, mga kababayan. Although, malamang sa alamang naman po yan, mga nag-unsubscribe o mga nag-unfollow yan kay Andrew E. Dahil nga po, mga kababayan, kapag kaganyang hindi yung amo nila o yung boss nila ang sinusuportahan, ang gagawin niya mga unfollow ka sa akin. Hindi ho kinakaya. Paano? Ilan-ilan lang yung nag-unfollow kay Andrew E. Dahil mangilan-ngilan na lang po ang mga DDS, mga kababayan. Di ba? Nakikita ko doon sa ibang mga DDS, hindi nga pinapansin si Bongbong Marcos kahit saan magpunta. Tapos sinasabi daw nila Mark Ramos, lumalakas tayo. Ano yan? Bakit sandamakmak? Di ba? Ang pumupunta, ang ginawa pa nga nila, mga bossing, yung nasa Davao po ang Pangulo, nagsasalita. Ang ginawa nila para hindi po mapahiya ang dating Pangulo kasi balwarte niya yun eh. Di ba? Balwarte niya yun eh. Tapos nagsidalo 50,000 sa Davao. Nakakahiya nga naman. Naku, sigaw sila ng sigaw. Ang Davao ay balwarte ng mga Duterte. Ang mga taga Davao ay hindi iiwan ang dating Pangulong Duterte. Tapos ayun, makikita mo, nagsisidalo doon sa mga campaign rally ng alyansa. Kawawa. Di ba? Ay nako, eto ano sabi ni Andrew E dito? Andrew E worldwide is in Dumaguete City, Negros Oriental. Sabay picture nung napakaraming taong dumalo, mga kababayan. Ayan Siyempre, tayo po, mga boss chief amo sir, nasa era po tayo o nasa panahon po tayo na kapag kaayaw mo yung politiko, kahit sino pa ang dalin nilang mga performer dyan, hindi ka pupunta. Di ba? Tayo, kunyari tayo. Kunyari ako mga boss. Si Jimmy Bondok, idolo ko yan. Idol ko yan si Jimmy Bondok, mga kababayan. Yung kanta niyang Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? Ay, hindi. Hindi pala kay Jimmy Bondok yun. Kay Paulo Santos pala yun. Hindi, yung Let Me Be the One. Hindi, kasi yan yung mga kinakanta ko Idol ko yan, si Jimmy Bondok, sa pag-awit po. Pagdating doon sa pag-awit. Pero pagka senador na ang pag-uusapan, dehins po, mga kababayan. Sorry, sir. No? Hanggang pag-awit lang. Yan, kunyari, DDS, campaign rally, nandiyan si Jimmy Bondok. Di ba? Pupunta po ba ang isang Mark Ramos para panoorin si Jimmy Bondok? Ay, hindi ho, mga kababayan. Dahil, nasa era po tayo na kapag ka ikaw nakita doon sa lugar na yon, habang pinapanood ay si Mark Ramos, DDS pala. Ganun na ang impresyon. Ay, si Mark Ramos, ganito. Kaisa din pala natin ito. Ayaw natin ng ganun. Di ba? Kaya ako naniniwala na ito po, mga legit supporter po ng Pangulo. Sabi ni Reynaldo Marcos, BBM, kahit saan pumunta, rockstar ang dating. Paano si dating Pangulong Duterte kapag ka napupunta sa lugar? Ano ba? Tingin ko rockstar din naman ang dating bato nga lang. Yung bato na gumugulong, yun ang tingin, mga bossing. Di ba?
Pilit sila ng pilit na ang Pangulong Bongbong Marcos ay bumabatak, gumagamit, nagdodroga. Sa ugali ho, mga kababayan, parang mas masahol pa po sila doon sa mga bumabatak, gumagamit, nagdodroga. Di ba? O, paano ba yan, mga DDS? Eto na. O, nagsasalita na naman ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Kaya po, mga bossing, yung pinapakalat po ng mga DDS na kesyo si Inday Sara Duterte daw po ay napakataas ng survey. Baliktad daw po. Si Pangulong Bongbong Marcos ay mababa tapos si Inday Sara Duterte ay napakataas daw po. Kaya walang maniwala ho sa kanila eh. Bakit to? Kasi eto yan ang nakikita natin. Yaan yung mga talagang dumadalo at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sagutin muna ho siguro nila yung mga issue sa kanila, mga bossing. Confidential funds, yung mga EJK, wag muna nila sigurong pagtaguan at harapin muna nila yan bago po nila masabi na yung tiwala ng sambayan ng Pilipino sa kanila ay pataas o tumataas o dumadami. Pero naniniwala po ako hanggat hindi po nila sinasagot, hinaharap, no? Yang mga itinatanong sa kanila, imposible po yung sinasabi nila na dumadami sila. Ang katotohanan po ay pabawas po. Bakit? Tayo, kagaya na lang ho natin. Example tayo, mga bossing. Dismayado tayo sa kanila. Bakit po? Ako, umpisa akong nadismaya sa dating Pangulong Duterte simula nung nagsisigaw ng adik si Marcos. Tapos nung eto na, hanapan na po ng ebidensya, walang maipakitang ebidensya. Nasupalpal pa ng PIDEA. Hindi po totoo yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na nasa listahan ng mga nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos. Wala, X na ho, mga bossing. At hanggang ngayon, ginagawa pa din po nila o tuluyan ng X sa atin. Di ba? Meron tayong ebidensya at meron tayong katwiran para masabi natin na nababawasan po yung 32 million na sinasabi nila. Kasi kaisa po tayo dun sa 32 million na unti-unti pong nadidismaya dahil po doon sa ugali nila. Di ba? Pabawas. Tapos eto, paano naman natin nasasabi na parami tayo ng parami? Kahit papaano po yung mga kakamping, nung panahon ng eleksyon, di ba magkaiba? Asaran, buwisitan, bardagulan tayo with kakampings. Nakita nila ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto namang mga tao na to, ang gusto din ng mga kakamping umunlad, umangat, bumalik sa tuktok ang Pilipinas, mga kababayan. Di ba? Nakikita nila, yun talaga ang gustong mangyari ng Pangulong Bongbong Marcos. Sumuporta sila dahil marunong silang rumespeto. Hindi kagaya ng mga DDS, wala. Kahit nakikita na pong maganda ang ginagawa, may mga pabahay, merong mga pamigay ng lupa para sa mga magsasaka, ayaw pa din ho nila yan. Sabi ni Michael Abulencia, Dodds, ghost student naman ni BP. Bukas yan, Michael. No? Pagkagising mo, isa yan sa topic natin. Di ba? Meron tayong pinanghahawakan na dumadami ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Hanggat nakaupo siya. Sila, wala. Kami, dumadami. Anak ng tinapa, makikita mo doon sa sinasabi nilang dumadami sila. Yung EDSA, lalabing siyam ang pumupunta. Karamihan vlogger na nakaabang po, nakatunganga doon sa mga palipad ng mga OFW. Paano dumadami yun? Di ba? Sinasabi nila, pakonti tayo ng pakonti. Paano kumukonti kung ganito yung makikita mo na sumuporta kung kada pupuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos? Di ba, mga kababayan? Wala ho talaga Yung mga pinagsasabi po nila, walang basihan. Tayo po, bawat sinasabi natin, humihina sila,
meron tayong pruweba, o eto ayan tignan niyo nga yung EDSA ninyo. Oh, humihina kayo kasi kami umaalis kami, nadidismaya kami sa ugali ng mga Duterte. Sinasabi natin lumalakas tayo, o ayan, mga bossing, dumadami ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. O tingnan niyo yung mga kakamping na ang tawag nga nila, pink at red daw po nag-join first. O, tapos aatake sila doon sa pagjo-join first na yun kasi hindi nila gusto yung nangyayari. Nagiging kawawa lalo yung mga iniidolo nila.